Sa Pilipinas, kabayan, malaki ang pag-asang mapalago natin ang kabuhayan sa mga kanayunan. Kung bibigyan lamang ng pansin ng pamahalaan at ng mga dalubhasa, ang mga proyektong inaakala nating makapagbibigay naman ng kita at kabuhayan sa maraming Pilipino, lalo na ang mga kababayan nating nabubuhay dahilan sa pananakahan, pangisdaan at pangingisda. Sa pangisdaan lamang, kabayan, ay napatunayan ng kung pasisiglahin ng mga kinaukulan ng mga proyektong naipakikita ng ating alamin, marami ang makikinabang, pati na ang mga namumuhunan o yaong may kapital upang makapagtayo ng iba't ibang negosyo. Mula sa negosyo, marami namang maliliit nating kababayan ang mabibigyan ng trabaho. Sa pangisdaan, iba't ibang proyekto o alagain ang nakita ng ating alamin na magbibigay ng pakinabang sa marami at sa buong kapuluan. Kabayan, balikan lamang natin ang hipong kung tawagin ay Banamay. Ito ay nagbibigay ng milyong kita sa ibang bansa, bagamat huli bang napag-uukulan ito ng panahon at pansin at kakayahan ng mga dalubhasa sa ating pamahalaan, nakikita pa rin nating may malaking maibibigay na ginhawa sa ating kabuhayan. Una, sa pangisdaan. Banamay, kabayan. Ito yung ating broodstock area. Dito natin kino-quarantine yung mga breeders from Hawaii. Okay. So very limited ang tao na nakapapasok dito since special Kaka Jerry. Kami lang, ano? Yun. Pwede. Okay naman. Okay naman. So bali ang nandito na ginagamit natin is about 500 pairs ng Banamay. At ito nga ay kinuha natin sa Hawaii. Yung pong pagpaparami po nito, ang naitanong ko nga po kanina, offhand ano po, kinukuha ninyo yung parang pinaka-purebred, yung mga pure breed sa labas, ano? Yung sa parent stocks, ano po. Pagkatapos, nagpo-produce po kayo dito ng mga grower na, pero hindi kayo magbibigay o mamamahagi ng mga breeder. No. Walang breeder tayong i-distribute. Lahat dito ang di-distribute lang natin ay yung fry o yung post-larvae. So ang arrangement natin kasi, yung government pa rin ang magtuturo kung saan po pwedeng bumili yung mag-i-import. So ngayon meron tayong listahan ng 5 accredited na hatchery sa Hawaii at isa sa Florida. So 5 lahat na po pwedeng pagkuhanan. At yun ay dumadaan sa masusing evaluation. So, i-require natin sila na kumuha ng certificate sa University of Arizona na siyang reference center pagdating sa diseases ng shrimp, na yung kanilang produkto ay libre sa 9 major diseases ng shrimp. So, pagkatapos ng certificate from University of Arizona, kailangan pa rin mag-submit sila ng certificate from US Department of Agriculture tungkol din sa quality nung breeders na kukuhanin natin dito sa Pilipinas. So pag nasatisfy nilang lahat yan at i-import na natin, ang Bureau of Fisheries naman, kami, mag-aabang sa airport at titingnan namin yung pagpasok nito. Yes. At kukuha tayo ng samples, 5 babae, 5 lalaki na buhay, at aabangan din ng shift deck doon sa airport kasama namin. At immediately, after na makuha nila yon, dadalhin sa shift deck, i-analyze kung anong diseases ang makikita nila. Kabayan, tulad ng mga isdang tilapia, hito, bangus, sugpo, pangasius, ulang, at marami pang iba. Ang Banamay ay madali nating mapalalago upang magbigay ng kasagutan sa ating hapagkainan para sa lahat ng mga Pilipino. Kailangan lamang ang pansin, kakayahang dapat na ibigay ng ating gobyerno. Dito nagkukulang ang Pilipinas at kailangang mabago. Banamay, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ang pag-uusapan naman natin at babalikan ay ang ukol sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, minsan may nakapulong tayong ilang nag-aalaga ng baboy at naitanong sa ating alamin kung kinakailangan ang setup o alagaan ng baboy ay tulad ng ating naipakikita. Halimbawa, mula sa mga tinatawag nating breeder farm. Ang sagot po natin kabayan, ang mga breeder farm tulad ng sa John & John Farm ay may kakaibang paraan at ang mga gamit ay hindi na dapat natularan ng mga ordinaryong alagaan ng baboy. Bagamat kailangang nasa saayos ang lahat ng aspeto ng mga nakikita sa mga breeder farm at sa mga karaniwang alagaan ng baboy. Mas simple po ang gawain sa mga ordinaryong alagaan ng baboy. Bagamat pwedeng may mga inahin o barako at mga palakihin, sa mga breeder farm, ang layunin ay mga lahing pagkukunan ng mga gagamitin ng mga nag-aalaga ng baboy. Sa mga ordinaryong alagaan, ang tinatawag po nating mga inahin at barako at yaong mga F1, palakihing produkto ng triple cross at marami pang iba. At sa mga breeder farm, narito ang bahagi ng mga pinag-uusapan. Ano ang pinaka-latest development dito kung ang pag-uusapan natin yung paramihan ng mga biik na ibinibigay ng isang inahin? Well, yung nakita ko kasi sa Europe, nagulat ako dahil talagang ang tawag nga namin doon, super sow. Dahil nung yung pinadala ko sa yung video, nung binivideo ko yung mga biik, binibilang ko, nasa 20. Nung pagdating sa 20, tumigil na ako eh. Tapos nung nag-uusap na kami ng may-ari, ang anak nung inahin, 26. Ibig
sabihin, pag sinabi mong 2026 ang mga biik na ibinibigay, pare-pareho ba ang laki? Pare-pareho laki. Nakita mo naman sa video, pare-pareho laki. Kaya lang, yung baboy niya, na-infuse na yung Chinese strain. Pero yung fat gene at saka yung gene na nagdi-dictate ng fats, yung kapal ng taba at saka yung liter size, nahiwalay na nila. Kaya madaming mga anak yung inahin, magaling magpasuso, madaming gatas eh. Nakita ko nga inahin yun, ang suso 20. Wow. Pambihira yan ah. 14 lang sir ha, suso. Hindi, sa kanila pangkaraniwan 16. Pero yung 20 teats, outstanding talaga yun. Kaya kabig-bighani talaga yung pinakita niya sa akin. Pero what is your main objection dun sa, sabi mo, Chinese breed? Kasi yung Chinese breed, at a certain age, kumakapal yung taba ng fattener. Pero itong breed na to, nahiwalay na nila yung aspect na yon. Kaya liter size ang mataas, growth rate nandoon, pero hindi mataba yung baboy. Ang isa pang tanong kabayan kung malaki ang gastusin sa pagtatayo ng isang breeder farm. Alam po ninyo, medyo may kalakihan po ang kapital at kailangang malawak na rin ang inyong karanasan sa pag-aalaga ng baboy. At kailangan din ang kontak sa labas ng Pilipinas para sa mga lahing inyong aalagaan. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, mamayang kaunti kabayan sa mga tanong na tanggap at sagot ng ating palatuntunan sa Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Okay, kabayan. Balik po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Q&A. Una, ang mga tanong ukol sa bangus at availability ng mga similya po nito. Mairerekomenda po natin ang mga station po ng ating gobyerno. Halimbawa, sa Bunoan, Dagupan, sa Pangasinan. May mga similya at sabalo po na available doon. Pati na po ang technology, okay din po na gayahin ninyo. Ipagagaya naman. At ang ukol naman sa mga isdang tulad ng crayfish. Dalawang klase ang na-feature ng ating alamin. Ang red type at ang blue-colored crayfish. Okay, sa aquarium at table food po ang crayfish. Ang mga tanong ay mula kina Bes Pamintuan ng Maynila at Victor Dumalaw ng Pampanga. Paki-tanong din po sa Fishery Office dyan sa Pampanga ang ukol sa mga similya po ng mga alagaing ating nabanggit. Bueno, ang ukol naman sa eel o igat na ating naipakita. May mga dayuhan po na nagpapalaki ng mga igat dito po sa ating bansa. Ang mga similya ay nabibiling lahat sa mga nanguhuli po nito sa mga ilugan at lawa sa iba't ibang panig ng Kabisayaan at Mindanao. Ang request ay buhat kina Jasper Reyes ng Cavite at Bien Lontok ng Laguna. Narito ang isang bahagi ng interview po natin tungkol po sa eel o igat. Actually sir, ang igat na to, bago lang dito sa atin. No? Pero kung sa future nito, magandang outcome. Dahil po, makakatulong to sa labor dito sa atin. Kasi sa dami ng mga isang farm, halos umaabot ng mga 40 na katao ang makakapagtrabaho dito. Medyo nagkakaproblema kami dyan dahil sa yung similya na pupunta sa ibang bansa, instead dito maiwan sa atin. Ano ang ibig mong sabihin nagkakaroon tayo ng problema sa similya na ang nakikinabang ibang bansa? Gaya sir ng illegal kasi yung maliliit, fingerlings. Opo. Ang legal is mga 6 inches, 7 inches. So kung ilalabas nila yung maliliit, similya, wala masyadong makuan dito. Wala tayong maalagaan dito kasi mataas ang buying nila. Pero ano yan pinagbabawal yung paglalabas ng similya? Yes sir, pinagbabawal lang talaga. At ang paglalabas niyan, isabihin na illegal ang paglalabas nila? Illegal. Illegal yan. So, nag-decide kami ng kaibigan ko na maglalagay dito para at least dito na lang i-culture yung similya. At least nakakatulong din sa mga tao, especially sa mga natin, kababayan natin. Gaano kalayo ang Pilipinas sa Korea sa produksyon ng eel? Malayo talaga. Malayo as in malayo sir. Kasi yung technician lang namin, mga 35 years na yan siya. Oh, and then, kami dito, nag-uumpisa pa lang mag 1 year. Okay. Malayo sa experience, malayo sa kalagayan, sa produksyon, malayo talaga yung kaalaman? Malayo. Dahil sa paglalaki ng similya sa Korea, from fingerlings to 7 inches, pencil size, na koroko ang tawag nila, is Korea is from 1 month to 2.5 months to 3 months is pencil size na yan. Samantala dito, sa Pilipinas, aabot siya ng 1 year. Ganun po. Kaya medyo behind tayo. Kaya nagpadala kami ng technician galing Korea para tuturuan yung mga mayroon mga farm dito. So gusto nga namin na at least magsama-sama. Yung mga may-ari ng farm din na ganito nag-umpisa. Kabayan ng market po ng pencil size ng igat tulad ng ating mga nakuhang balita ay naipagbibili po sa labas ng Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi pa gaanong popular ang igat bilang pagkain. Ang mga taga-ibang bansa ay sanay na po dito at sinabing ang igat ay may mga katangiang hanap ng mga dayuhan. Eel o igat kabayan mula sa ating alamin.
tropical flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, mga pagpapakitang gawa mula sa ilang livelihood seminar ng GSK ng ating alamin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, ang ilang po nating kababayang nakadalo na sa ilang seminar ng GSK ay umaani na po ng pakinabang. Nakapagtayo na po ang mga ito ng negosyo at kumikita ng maganda sa meat processing, ice cream production, bread making at candle making. Ang iba naman ay napapakinabangan ang mga teknolohiyang nakalap sa pag-aalaga ng tilapia at baboy. Bueno kabayan, sili po tayo sa isang pagpapakitang gawa sa isang seminar na ginagawa po ng GSK. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no? Ito na, o dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O pagkapiga mo, salain mo. O pagkasala, hiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata. Nagata mo na eh. May sapal pa. Kunin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction,
na meron lang 3 cups water. Tapos may second extraction ka na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung 2 bowl na set aside na. O, kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Ayan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E, di 3 na yan. Una, first extraction na may tubig. Second extraction na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour na merong 2 cups na tubig. O, di 3 na yan. O. Ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes. No? E de, kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well-extracted na yung pandan leaves. Berding-berde na yung yung tubig. At ang bango-bango. Yun. O, de, kukunin naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig, tapos ni-ready na natin ang second stage, ang scalding stage. Okay kabayan, kung may napupusuan po kayong mga proyekto, may mga seminar po kayong pwedeng salihan dito po sa GSK Center sa Parañaque. Matuto at magkaroon ng kita at negosyo. Kaya sali na kabayan, tawag na po. Gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Antabay po kayo kabayan sa ating talakayin ukol sa mga paraang gamit sa pag-aalaga ng baboy na iwas sa masamang amoy. PIGS, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam po ninyo kabayan, sa mga nakalipas na taong pagpapakitang gawa ng ating alamin sa Extension Service at sa mga pulong-pulong na naisagawa sa iba't ibang bayan at lalawigan, marami po ang nakinabang sa paraang iwas sa masamang amoy sa alagaan ng baboy. Sa dahilang nakakaiwas hindi lamang sa problema sa masamang amoy kundi nagbibigay pa ng dahilan sa ibang nais na mag-alaga ng baboy upang pasukan ang nasabing proyekto. Ito po ang patunay kung bakit ayon sa ulat, lumago
ang industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas nitong mga nakalipas na taon. Bueno, panoorin at pakinggan kabayan ang mga talakayan ukol sa PIGS. Carlo, dito sa lugar na ito, sabi nila medyo andap yung yung municipal government, LGU, sa pag-aalaga ng baboy. Paano ang magiging katayuan ngayon ng FeedPro at saka ng PIGS dito sa bayang ito kung nagbabawal yata, lalong-lalo na pagka maraming tao at inireklamo ang masamang amoy? Ano ang magiging approach natin sa kanila? Tamang-tama po yung dating namin dito sa bayan ng Aritao. Ang palagi po namin inaano yung babuyang walang amoy. Isa po itong farm na to sa pinakikita namin dito sa mga backyard racers. Pinadinadala namin sila dito, tinitignan nila ito. Hindi lang mga taga-Aritao, mga taga Santa Fe or ibang bayan nakakarating din dito. To prove, may pakita namin yung sinasabi naming babuyang walang amoy. So ito yung nagiging model farm namin dito. So mula doon, napapatunayan nila, totoo pala na mayroon palang babuyang walang amoy. So from doon, babalik kami sa barangay, nagkakaroon kami ng mga seminars, mga technical visits. So yon, nakikita na nila kung talagang totoo o yung sinasabi namin na pwede kayo magbaboy kahit na meron kayong kapitbahay. Okay, dito ba meron din silang water pool? Meron sir, kompleto po ito. Dito namin yung mga PIGS. And the same time may mga ginagawa na rin po nila ngayon yung kanilang mga inahin to improve po yung mga lahi din dito sa bayan ng Aritao. So later on or pagdadating po ang araw na magbebenta rin sila ngayon dito ng mga magagandang lahi ng baboy. Okay, at yan ay isa sa mga pinaka magandang approach na gagawin natin. Ate na lang, ate. Medyo mas magandang pakinggan. Si Mrs. Catherine Siapno po. Siapno at saka si Joe Diesel. At bakit po nahiligan po ninyo mag-alaga ng baboy, ma'am? Ang alam ko po, nung nagpaparal ako ng mga anak ko, yung baboy po ang katulungan sa pag-raise ng tuition po. Ganon. Teacher po kayo, no? Opo. So aside from being a teacher, you were able to raise how many members of the family? 5 po, mga anak ko. Yung 5 anak na palaki po ninyo sila sa pamamagitan po rin ng partly pag-aalaga ng baboy. Ganun po. Nung mga panahong yun, mga ilang baboy po inaalagaan ninyo? 2 inahin po, saka mga patining. Marami rin, pero pag maliliit pa, binebenta na po. Benta na, para maging kita na. Nasa cash register na kagad. Ngayon, pinuntahan kayo ni Carlo at sabi niya yung babuyan ninyo masama ang amoy, di ba? Ganun po kasi ang gamit namin hindi naman ganyan na feeds. Tapos yung pag-sistema ninyo hindi pa ganitong kagaya ng PIGS? Hindi po. Naniwala ba kayo kagad sa kanya? Opo, kasi pinaliwanag naman po niya na ganito. Nangyayari, no? Napatunayan naman namin talaga dami namang nagpupunta rito, wala naman silang naaamoy. Okay. Pero meron akong suggestion pare, yung inahin. Yung inahin simentado pa rin, di ba? Anong gagawin? Ayan sir, po yan pero ang design po kasi niyan nakabakal na, nakaangat na yung mga pero doon po may part po na nakasimento pa. Meron 2 sistema diyan, Yung isang sistema, yung baboy natin inahin, nakaangat. Meron siyang kulungan, farrowing cage. Pagkatapos sa ilalim, simentado, di ba? Ang gagawin mo, parang may water pool ka, kukulungin mo ng hollow blocks. Uy, meron kayong bentahan ng hollow blocks dito. Meron nga po. So hindi kayo maghihirap pala maglagay ng hollow blocks. Opo, ganyan nga po. Balong, nakita mo yung water pool natin doon, di ba? Ang sistema, pagka nakataas yung farrowing pen, yung buong farrowing pen niya, di ba meron ding ginagalaan ng mga biik doon, di ba? Kukulungin mo ngayon ng 1 hollow block paligid. Lagyan mo lang ng drain. Tapos lalagyan mo rin ng tubig na doon hindi na kinakailangan 4 inches. Kahit na 2 inches lang pwede na. Sapagkat pag bumagsak ang dumi at saka ihi ng baboy, hindi na mangangamoy. Opo. Di ba? Opo. At ang isang sistema naman, yung mga inahin, 2 by 2 meters ang luwang, nakakulong sila,
Tapos ipa rin ang lupa at ipa rin ang kinalalagyan. Meron din silang pagkain, meron din silang mga nipple doon. Okay, ma'am, dito po sa alagaan nyo, ilan ang inahin? Bali po 3 ngayon kasi naano yung isa. Nagbawas po kasi kami ng mga inahin po. Bakit po? Nakarami na po ng anak. Nakalagpas na po ng 6, kaya nagbinabawas na po. Kinakal nyo na? Opo, ganun nga po. Upgrade na nga namin yung Hindi, sa ano pare ko, aside from upgrading, tapos na ang pakinabang namin sa inyo. Ayan nga, ganun sir. Opo. Ganun po yan, ganun po. Tapos mag-upgrade na. I-upgrade na po namin yung mga lahi para magiging maganda rin yung mga lahi ng nandito sa mga customer namin. Yes. Ay, ibig sabihin, Balong, kayo na rin na magbebenta ng mga biik para aalagaan. Opo. Anong lahi naman ang kukunin? Landrace, large white, durok, etc.? Ano? Durok po o kaya large white po. Kasi maganda po yung kombinasyon ng durok ang barako. Apo. Tapos magbabarako din kayo? Sometimes po, baka makagawa po rin ng ganun. AI center po. AI, meron kayong artificial insemination center dito? Wala pa po. Wala pa po. Anong tinapos mo, Balong? Mechanical engineering po. Mechanical engineering. Pero ang balak niya, magtatayo kayo ng artificial insemination laboratory. Natigilan kayo. Hindi kayo makapagsalita sa tuwa. Aling Catherine, natutuwa ba kayo na anak ba ninyo si Balong? Opo. Okay. Natutuwa ba kayo na ang inyong mga anak ay nahihilig din sa pag-aalaga ng baboy na kagaya ng sinabi ninyo, inumpisahan po ninyo at nakapagpaaral kayo ng mga anak dahilan po sa pag-aalaga ng baboy? Partly. Natutuwa talaga. At saka kung sa pagbababoy lang, malaking tulong rin talaga sa amin yung pagbababoy. Pati na rin yung mga anak ko, incline na rin po sa pag-aalaga ng baboy. Katunayan yung isang anak ko, meron din po silang ganito na... May babuyan din. May babuyan na rin po sila. Yung 5 anak ninyo, ilan na po ang mag-aalaga ng Yobabs? 4 po. 4. Kasi yung isa medyo walang hilig ata yung isa eh. Anong hilig nyo magsayaw? Okay. Catherine, nagturo po kayo sa eskwela, elementary or high school? Elementary po. How many years did you teach in the... 40 years po. 40 years. Nag-retire po kayo? Opo. Nasisiyahan po kayo na itong pinasok po ninyo ay magiging maganda para sa kinabukasan ng buong pamilya? Ay talaga po, nasisiyahan. Kasi malaki namang naitutulong din. Talaga. At saka lalaking negosyo. Balong, malaking responsibilidad yung magpaparami ka na, maglalagay ka ng inahin, tapos may artificial insemination ka. Saan ka mag-aaral ng AI? Kay Kuya Carlo po, sa kanya po kumukuha ng advice. Ganon. Ikaw ba, nag-AI class ka na? Wala pa sir, pero meron tayong mga pwedeng, may mga na i-train sila. At the same time, yung mga equipments dadalhin din dito para ma-improve namin yung mga lahi ng baboy dito sa Aritaw. Alam po ninyo, kahit saan mapadako ang ating alamin at Feed Pro Kabayan, ang palagi ang naitatanong ang ukol sa maayos na paraan ng pag-aalaga ng baboy, lalo na ang ukol sa paraang iwas sa masamang amoy sa alagaan ng nasabing hayop. Ito ang PIGS. Dito po, sa Extension Service ng Palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila.
talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin, hayaan po ninyong maipakita po namin sa inyo ang buhay ng mga kababayan nating nakikinabang sa pangingisda at pag-aalaga ng isda sa lawa ng Laguna. Napapaligiran ng lalawigan ng Rizal, Laguna at iba pang bahagi ng Metro Manila. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, nitong mga nakalipas na linggo, naipalabas ng pamahalaan ang isang kautusan na kailangang mabuwag o maalis ang mga fish pen sa lawa ng Laguna na matagal na rin namang nakikita roon at pinagkakakitaan ng mga may-ari ng mga alaga ng isda. Karaniwang karpa, tilapia, bangus at iba pang uri ng isda ang naaalagaan sa lawa. Marami din namang kababayan nating nakaugnay ng ating alamin ukol sa mga hanapbuhay na nagbubuhat sa lawa ng Laguna. Ayon sa ulat, simula sa Marso ay kailangang halos wala ng fish pen sa Laguna Lake. May kinababahala ng mga nagmamay-ari ng mga fish pen. Samantala, nasisiyahan naman ang mga namamalakaya o nangingisda sa lawa sa dahilang malaya na silang makapangingisda. Nauna rito ay nasabi ng ilang nakaugnay ng ating alamin ukol sa kanilang kabuhayan at pakinabang na nakukuha po mula po sa Laguna Lake. Mga ilang pong farms ang hinahawakan po ninyo, ang nasasakop ninyo? Bali, 8 barangay po ito ng nasasakupan ng bayan ng Santa Cruz. Ito po yung binubuo na 8 barangay ng Barangay Duhat, Barangay Gatid, Barangay Bagong Bayan, Barangay Calyos, Barangay Santo Angel Central, Barangay Santo Angel Norte, Barangay Santissima Cruz at saka po yung Barangay San Pablo Norte. Yan po yung mga barangay na nasa baybaying lawa ng bayan ng Santa Cruz. Ano ang pinaka role o responsibilidad ng isang chairman? Yun nga po, siya yung bilang tagapangulo, siya po yung uma-assist po dun sa bawat barangay na BPARMC kung ano po yung nagiging problema sa bawat lugar nila sa kanilang kinikilusan sa pangisdaan. Yun po yung aming pinag-uusapan. Kung ano po yung problema ng isa, problema po ng kabuuan. And how do you relate? Sabi nga, yung pakikipag-ugnayan ninyo, siyempre merong national, yan yung NAFC, di ba? At saka yung
farm sea na fisheries din, di ba? Paano nyo na ipaparating sa kanila ang mga problema kung sakasakaling mayroon man kayong nasusumpungan? Sa pamamagitan po ng pagtawag ng pagpupulong ng farm sea, nagpupulong po kami. Yun nga po, kung ano po yung problema na amin mapag-uusapan doon, yun po yung gumagawa po kami ng isang kahilingan. Halimbawa, gusto na malutas yung problema, yun po yung ina-address namin sa padadala namin, halimbawa sa provincial, sa national. Opo. Pero yan, hawak lahat yan ng NAPSI, National Agricultural and Fishery Council. Opo. Hawak nila lahat. So, pagdating sa provincial, ipinararating na sa kanila sa national. Opo. And Franklin, paano naman yung problema natin dito? Siyempre, localize yung problema mo rito sa nasasakop mo sa Gatid, ano? Ano ang kalagayan ng kabuhayan ng ating mga fisher folk dito? Sa ngayon po medyo maayos yung yung panghuhuli ng isda, bagamat nagkakaroon lang ng problema sa market dahil sa ngayon po bali madaming nahuhuling big head, kaya lang ang problema yung paglalabas po kasi halos bawat mangingisda po rito maraming nahuhuli. So ang nangyayari po, iisa lang po ang dinadalan sa bayan, ang nangyayari po ay bumabagsak ang presyo. Pero kagaya ng ginagawa ng ating alamin sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pinakasentro ng fish processing namin, pagpuproseso ng mga isda. At isa sa mga isdang pinoproseso ay ang big head carp sapagkat maraming pwedeng paggamitan niya. Fish nuggets, yung fish balls, at saka yung iba't ibang klaseng luto na pwede nating ituro sa ating mga housewives. Yan ba hindi na ipararating sa inyo rito para magkaroon ng added value ang inyong produkto? Meron na pong plano na maglabas nga ng ganyang gawain dito po sana, bagamat hindi pa po na isa katutuparan yung proseso kung paano gagawin. Pero pwedeng makatulong diyan ng GSK ng ating alamin. Ay sigurado po. Opo. Mga ilang tonelada ba ang nakukuhang big head carp dito? Sa po kasi ang aming dito, yung pangaraw-araw na pinagkukunan, yan pong baklad. So ang baklad po sa panahon ngayon di pang-araw-araw po. Hindi naman po pang-araw-araw maraming nahuhuli. Okay. So may mga panahon po na maigi yung panghuli. So dumating po yung pagkakataon na sa ngayon maraming nahuhuli na big head. Yun po ang ngayon. Ngayon darating yung panahon na mawawala. Seasonal po. Kabayan, dahilan sa mga balitang kailangang mawala ang mga fish pen, lubhang nabahala ang mga may-ari ng fish pen sa Laguna Lake sa dahilang sinabi ng mga ito na malaki ang mawawala sa kanila. Bukod sa mga may nakalagak na isda na kailangang anihin na po, kabayan, tuluyan silang mawawalan ng negosyo kapag inalis ang kanilang mga fish pen. Sinabing malaking puhunan din naman ang kanilang nailagay sa paglalagay ng mga alaga ng isda sa lawa. Ang ilan sa mga nakaugnay ng ating alamin ay nagsabing kung talagang hindi mapipigil ang pag-alis ng mga fish pen sa Laguna Lake, hayaan man silang makapag-ani, mabawi man lamang ang gastusin sa kanilang mga fish pen. Nasisiyahan naman ang mga namamalakayang mangingisda dahilan sa nasabing issue. Lawa ng Laguna sa lalawigan ng Rizal at Laguna. Antabayanan po ninyo, kabayan, ang lahat ng mga pangyayari ukol sa nasabing lawa. Ang lahat ng ito, kabayan, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, ng Palatuntunan. Ating alamin.